Ayan, magandang hapon po. Hello. Ayan. Magandang hapon. Ganda ng hapon, no? Maulan. Okay. So, ayan. Tara, magsimula tayo sa isang panalangin. Okay. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na to, Lord God. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, yung mga ikapo ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang magdoble nito, Lord God, at turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, na nadalayan ka na ingatan mo ako, Lord God, sa pag-deliver ng salita, Panginoon, na tuluyan na magtanim, Panginoon, yung salita mo sa bawat kabataan na nandito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Okay. So, nag-enjoy ba kayo sa games? Yan yung mga gusto kong games eh. Nag-iipon ako ng ganyan as, tawag doon, mapagtabi ako ng mga notes. So, marami ako notes kaso sunog eh. Kasi, ano yun, dati, nung ganyan din ako, parang yung youthful years, yes. Yung way back, kailan ba yun? Nagaganyan din kami. So, yung mga batch nung time namin, may ilig din magsulat-sulat ng notes. So, sinatabi ko yun. Kasi ano siya, ang ganda niyang balikan. Sa English, may ganyan eh. Ang tawag timepad. So, try niyo yun. Naalala ko nung high school ako, may timepad ako. So, susulat ko doon. 10 years from now, ano na ako. Tapos bubuksan ko yun. So, sinulat ko yung timepad ko, 2014. Tapos binuksan ko siya year 2022 kasi 10 years ago. Parang ganun. Tapos binuksan ko siya. Hindi naman natupad yung mga sinulat ko kasi hindi pa ganun yung alam ko sa mundo. So, pero yung iba doon, goods naman. Okay, so try nyo magsulat. Maganda yung practice. Tapos pagbalikan nyo, kumustahin nyo kung sino pa yung tao na nagsulat sa'yo. So magandang bagay yan. So i-introduce ko siya kasi isa yan sa identity natin. Kung paano tayo magsulat, ano yung tingin natin sa tao. Kapag katulad nung sinabi kanina, may nagsulat nung nakakilig, ganyan. Lalo na pag ang nagsulat sa'yo yung malapit talaga sa'yo. Talaga namang nakakilig yun. Okay? So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang church or simbahan. Yan. So, ayan yung icon na linagay natin para familiar tayo lahat. Okay, so lahat naman tayo familiar sa simbahan, no? Okay, maraming iba't ibang klase ng simbahan. May mga malalaking simbahan. So, yan, kung familiar kayo sa labas, marami simbahan. So, tayo as a Catholic country, yan. So, dahil mas maraming percentage ang Catholic sa atin, papansin niyo yan, yung mga simbahan nila malaki. So, kadalasan, geography speaking, parang ganun, ang simbahan malapit yan sa tulay. Yun. So, quick lang yun. Kasi, yun yung identification na nasa bagong bayan ka na. So, yan, kasi matagal tayo sinakop ng Spanish. So, pansinin yung mga church, madalas yan malapit sa tulay. Yan, yung tulay dyan, di ba meron? Tapos, sa ibang lugar. Okay? So, familiar tayo pag sa simbahan kasi structurally speaking, yan, malalaki, magaganda, magagara. So, hindi lang naman ang Catholic yung may church. So, yung ibang sector din, may mga church din. So, ayan. Katulad sa atin, eto ba, considered ba natin to as church? Ayan. Mukha bang ganyan yung itsura niya? Hindi, no? Pero church din siya. Okay, so pag-uusapan natin yan mamaya sa topic natin. So, bakit ba tayo nag-church? Yan yung unang tanong. Bakit tayo nag-church? Nag-church tayo kasi aatin yung kaibigan natin. Yun yung goal. So, hindi lang yun, no? Ang goal natin, kaya tayo nagsisimba, is para ano po? Makilala ang Diyos. Tama, kasi pag nasa loob tayo ng church dito madalas, dito halos dinidiscuss or pinag-uusapan natin yung mga dapat natin pag-usapan pagdating sa ating Panginoon. Okay, kasama natin dito yung mga kapatiran natin. So, malaking part ng church yung bawat isa. Okay? So, to relate with our topic, ang topic natin is staying connected in church. So, Tagalog, ano bang Tagalog ang maganda dyan? Connected. So, malapit, dikit, ganyan. Sa ating simbahan o yung ating church. Okay? So, malapit sa church. Sample, since tayo ay nasa digital world, madalas tayong ganito. Yan. So, yung mga online people, kasi tayo lahat merong messenger, no?
Lahat ba meron? Sino yung wala pang messenger? Wala? Yan, dapat lahat kayo meron. Madalas, online na tayo lahat. Kapag sinabing online, ibig sabihin active ka. Or yan yung indication na ng color na yon, kulay green, kapag active ka. Kapag ka walang color, offline. Or kulay gray siya, dati may icon pa yan na sa messenger, parang phone. Pagka offline, ibig sabihin, walang color. So, madalas may kita mo yung status ng friend mo kapag ka online siya, naka-green. So, pwede mo siyang kumustahin kasi dati hindi naman siya hindi naman necessary na lagi kang mag-online. So, ngayon kasi kasama na yan sa daily routine natin. Kasi diyan na tayo kumukuha ng ating information. Tsaka yan na yung unang means of communication natin. Especially during nung pandemic. So, madalas tayo ay online. So, katulad din ng church, yan din yung indication na pag nasa church ba tayo, dapat parang online din tayo or parang color green din yung kulay natin. Parang ganun, no? Kasi nasa loob ka. Ibig sabihin, dapat active ka. Kasi nga, online ka. Parang ganun din siya. Okay? Pero, sabi dyan, yung church or yung ikaw being active bilang isang tao, hindi lang siya nangyayari as your visibility. Katulad ng sample natin kanina, kapag active ka or online ka, visible ka dapat. Pero mas madalas kasi na nasa labas tayo ng church. So hindi tayo visible sa bawat isa. Hindi ka visible kila Kuya Brian, sa mga leader mo, sa mga kaibigan mo, lalo na kapag outside yung church na pinag-uusapan. Ang church po, hindi lang siya natatapos sa loob ng pasilyo natin or ng structure na meron tayo dito. Nangyayari din siya madalas offline. Or halimbawa, pag nasa labas tayo, dapat dala natin ang church sa atin. Okay. Sabi sa Hebrew, chapter 10, verse 24 to 25, basahin ko lang sa Tagalog, no? Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na't ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Okay. So sabi dito, i-digest natin yung context ng sinabi dito sa chapter 10, verse 24 to 25. Sabi daw, gisingin natin ang damdamin ng bawat isa. So kanina ba nung naglaro kayo, nagising ba kayo? Hindi. Horny ba yung games? Actually, hindi naman siya games eh. Ano yun? Parang appreciation yun. Appreciation part. Okay? Tapos sabi, wag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Katulad ng pagpunta nyo ngayon. So, yan. Thanks sa bawat isa kasi nandito kayo. Pinili nyo ang araw ng Panginoon ngayong araw. Okay. To give you more example, ang unang pag-uusapan natin is church as powerhouse. Church is powerhouse or church as powerhouse. So, mahilig kasi ako sa mga visual. So, eto, may dalawa ditong variable. Yung una, yung you, ikaw. O, tayo yan. Okay? Tapos, yung church. O, anong connection natin sa church daw? So, okay. O, anong estado natin pagdating sa pag-uusapan ng church? So, church as powerhouse. So, imagine nyo siya na ang church ay parang isang pag sinabing connected, di ba, usually, ang naiisip natin dyan, mga wifi, ganyan. Pero pag sinabi nating powerhouse, ano siya? Ganito siya, i-identify. So tayo, yung may battery. So okay, so yung energy natin, nakukuha daw natin yan sa church, o sa loob, or sa simbahan, kung Tagalog, no? Paano yan, kuya? Paano energy yung nakukuha namin sa church? Dapat daw, ang church ang resource ng energy natin. Okay? Para siyang yung charger mo or yung power bank mo kapag nagcha-charge ka, dapat doon mo kinukuha yung energy mo or sa loob daw yun ng church. Clear? Paano yun? Marami kasing means na pwede nating pagkuhaan ng energy. Pero unang example dito yung church. Tapos yung mga ibang bagay. So nakakita nyo yung highlight niya naka-color red siya. So pag others, hindi siya na-fulfill yung energy na kailangan natin bilang isang Kristiyano. Katulad din nung ibang bagay, nagre-reset siya. Nagre-reset, ibig sabihin hindi mo nakukuha yung sapat na energy na kailangan natin. Pero ang sabi dito, saan natin siya makukuha? Sa example natin kanina,
sa church. Okay. So, paano yun, kuya? Sabi dito sa Acts 2, verse 42, devoted themselves as apostle teaching to fellowship, to the breaking of the bread, and to the prayer. So, yung bawat isa, kinoconsider natin na yung mga kasama natin bilang mga kapatiran natin sa loob ng simbahan. Sabi dito, this verse is description of the early church fundamental practice learning from apostle. Sino yung mga apostle? So, na alam nyo na ba meaning ng apostle? Sila yung mga, yan yung mga 12 apostle, yung mga saksi or na kasama ng ating Panginoong Jesus. Sharing community meals. So, pag umaga, minsan tayo, pag nag-BBS tayo, nag-share din tayo ng food, di ba? So, ang tawag din fellowship, including Lord's Supper and consistent prayer. So, madalas napapansin nyo kada break natin, kada may gawain, nagpe-pray tayo. So, it's a form of fellowship ng bawat isa sa atin. So, nag-i-engage tayo doon, which is sinasabi din na dapat ginagawa natin dahil yan ang nakasulat. Okay? So, more than that, or more than the structure, ang church daw tayo bawat isa. So, ang powerhouse natin, hindi lang yung structure ng church, kundi yung bawat isa, o yung katabi mo mismo. Nagbibigay ba ng energy ang katabi mo? O inuubos niya yung energy mo? Baliktad, no? So, pagka masyadong makulit yung katabi, itap. Okay? So, behave muna tayo. Pero yan, dapat yung mga kasama daw natin sa church bilang isang powerhouse, nakukuhaan natin ng energy. Okay? So, nagbibigay din dapat tayo ng energy. So, yun yung number 1 natin, ha? Church as your powerhouse. Number 2, you are more than just an attendee. So, you are an encourager. Pag sinabing encourager, ano po yun? Katulad nung kaninang linaro natin or yung example natin na parang pag-games natin, pwede ka magbigay ng mga encouragement words. Like for example, ang encouragement words ko, bango-bango mo. Encouragement ba yun? Na maligo? Joke lang. Di ba pag sinabing ganun, sa akin yun ang encouragement ko, yung mga ganun eh. More of physical eh. Kasi doon ko nakuha yung self-esteem ko. Sa akin lang yun. Pero yan, di ba pwede kayo magsulat na, hi, kung sino man, hi blank, tapos ang galing-galing mo, masaya ako nakikita kita tuwing magkasama tayo tuwing Sabado or Linggo, lalo na sa gawain. Yun yung parang ang ganda-ganda pakinggan. So dapat daw, nagbibigay tayo ng, ano po, basahin niyo yung last part. Encouragement sa bawat isa. So yan, kaya practicein natin na magbigay ng encouragement, hindi lang tuwing meron tayong activity. So pwede yan sabi ko nga, dahil digitalized na tayo, through messenger, or kung medyo may old-fashioned pa sa inyong performative guy, sulat niya sa papel. Tapos, appreciate ka din. Di ba uso yun? Yung performative, hindi naman talaga ikaw, pero ginagawa natin yun to give encouragement to others. So yan, dapat daw maging encouragement tayo. Okay? Number 2, sabi dyan, Hebrews says, or sa English nung binasa natin kanina, for one another, church is not just receiving, but giving. So as powerhouse, o yung kasama mo sa church, dapat, katulad ng example natin, nagbibigay tayo ng mga encouragement sa bawat isa. So yun yung nagpapatuloy para lumakas tayo. So balik tayo dun sa example natin kanina. Staying means, una, showing up for others. Okay? As a powerhouse or a power individual to each other, kailangan nagpapakita siya or nag-i-step up, diba? Lalo na in the hard situation. Yan, dito nagkakaroon ng filter eh. Kapag medyo nagkakaroon na tayo ng problem, minsan may mga tao na tayong hindi natin nakikita. Kasi nga, hindi na yung kasama natin. So, choose who to celebrate your life with. Dapat kasama natin yon or nagagawa natin yon. Especially, nakikita natin yon sa loob ng ating simbahan. Okay. Showing up for others, not just for yourself. So, hindi ka lang pumupunta para sa sarili lang, kundi pumupunta ka rin para sa mga nakakasama natin sa ating simbahan. Meron dyan naka-red highlight, sabi, choose church, choose people, and of course, choose God. Kasi yan ay, ano din ni Lord, parang tinuturo din sa atin yan na tayo ay, ano sabi dun sa binasa natin na verse, balikan lang natin. So, yung una is, ayan, huwag kakaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Katulad nito, yung example nga kanina, at nakasanayan ng iba. Sa halip pala kasi natin ang loob ng bawat isa. Yan, dito makikita natin na yung encouragement na hanap din dapat natin yan sa mga nakakasama natin sa loob ng simbahan o yung mga tawagin natin kapatiran natin. Okay? So dapat hindi niya dinidrain yung energy mo. Dapat nagbibigay siya ng
lakas sa'yo. Meron bang ganun dito? Or wala pa kayong ganung klaseng friend dito sa church? So dapat, kahit sa mga leader natin, kailangan nagagawa din natin siya, no? Okay. So to give you a verse, nakalagay dito sa Galatians chapter 6 verse 2, bear one another, burdens and so fulfill the law of Christ. So ayun, katulad nung nakalagay sa una nating verse sa Hebrews, yan, in-example ko lang din to, na bear one another burden. So kung may problem si kaibigan, or yung ka-churchmate natin, yan, di naman masama na mag-open up. Yan, dapat kung sino yung mga active din sa pananampalataya natin, kasama natin sa pagpapalakas sa simbahan, nakakatulong din sila sa atin. Of course, dapat lagi tayo naka-anchor kung ano yung tinuturo ng Bible sa atin. So, we become anchor for what to speak. Lalo na kapag may mga pinagdadaanan tayo. Halimbawa, sa mga katulad nating mga nag-aaral pa. So, yung buhay estudyante, mahirap, di ba? Lalo na kung kapag hindi tayo masyadong gifted sa maraming bagay. Medyo mas mahirap mag-aaral pag ganun. Kasi, halimbawa, financially struggle tayo sa pag-aaral. Yan. So, kung kaya naman, may makakatulong sa atin, why not? So, share your burden. Of course, pag sinabing burden, dapat may care tayo sa bawat isa. So, pag may nahihirapan sa isang assignment, gawin mo yung assignment niya para hindi siya mahirapan. Ganun po ba yun? Hindi So, tulong lang. So, pwede mo siyang bigyan ng insight or learning mo dun sa isang bagay na nahihirapan siya. Especially sa age ninyo kasi yan yung age na more of sa ang problem pa natin sa school. Tsaka yung mga drama natin ng high school. Yan. Kasi ganun yung age bracket natin dito. Okay. So, balik tayo dun. Ang number 3 naman is isolation is enemy's trap. Okay. So, may mga time na ang hirap kumonect sa church or yung mga tao mismo sa church. Kasi sila nga yung nagde-drain ng energy natin. So, what is it for me, kuya? Bakit ba ako pupunta nakakapagod? Yung mga kasama ko, di ko kasundo. Yan. So, i-isolate natin yung sarili natin. Hindi na sasama sa group ni kuya ganto or ni ate ganto kasi nandun yung hindi natin kasundo. Ayan. So, ano nangyayari pag ganun? Sabi, enemy's trap daw siya. So, pag enemy's trap, ibig sabihin mas nalalayo ka. Feeling mo, gumagawa ka ng wall, hindi ka nakakapag-open ng conversation to others, feeling mo kaaway mo lahat or hindi mo kasundo lahat. So, minsan may image trick na ginagawa dyan sa ganyan. So, very crucial yan sa atin, lalo na kapag tinatry natin i-isolate yung sarili natin. So, be engaged kung mayroon kayong problem yan dahil nga powerhouse ang church, dapat naiintindihan din natin ang bawat isa. Open up a conversation with your, of course, leader, kung sino man yung best friend nyo or kung kaya nyo i-approach yung tao na hirap kayo i-approach, be confrontational about it. Kung kaya nyo, why not? Okay? So, be like Christ. Of course, pinag-aaralan naman natin kung paano yung tamang approach, lalo na pag nasa loob tayo ng simbahan. At ganoon din pag nasa labas. So, mag-iingat tayo, no? Piliin natin na mag-engage kaysa i-isolate natin yung sarili natin kasi dito tayo nadideceive ng mga kalaban natin. Ano po ba yung kalaban natin? Of course, yung mga devil spirit na yan. So, nagiging instrument yung mga ganyang bagay katulad ng isolation. So, don't isolate yourself. Don't build walls. Pwede kayo mag-build ng boundaries. Magkaiba yun You're building wall, negative siya. Pero building boundaries is healthy. So, may mga bagay kayong limitation. If your friend is opposite sex, of course, kailangan meron kayong boundary sa mga ganyang bagay. Clear? Ayan. So, sabi sa Ecclesiastes 4, verse 9 to 10, two are better than one. Sabi dyan, because they can accomplish more together and support each other when they fall. Ang ganda ng verse na to, no? Yung Ecclesiastes, yan, try nyo siyang basahin or in-encourage ko kayong basahin. Maganda yan, full of promises yung book na yan. So sabi dyan, two are better than one. Hindi naman siya one versus all or ikaw lang mag-isa. So mas maganda pa rin may partner ka or may kasama ka. So ayan, because you can accomplish more together. Always together forever. Parang ganun yan. So, and support each other when they fall. So pag sinabing when they fall, may negative ba dyan sa fall? Ibig sabihin lagi siyang kasama sa ating life. As we go through along our life, hindi naman yan perfect. So may mga failure tayo, kailangan nating tumayo,
So at least we have someone who we can lean on, especially to share shoulders with. Dapat be proactive to help each other. Okay? So engage with one another. Kung may mga hindi pa kayo close, try to try to engage with them, create conversation. Yan, maganda yan para at least makakakilala kayo. Hindi na kayo pupunta dito for specific reason. Siyempre, nagsiselebrate din kayo ng inyong burden as you carry your cross every day. Okay po? So, yun yung sample. So, eto, gusto ko i-highlight yan. So, church is the heart of everyone and our head is Christ. So, yung bawat isa, in example siya as heart. So, ang iglesia ni Lord, hindi lang siya basta itong four corners, kundi yung puso ng bawat isa. Kaya tayo powerhouse. So, dapat nagbibigay tayo ng energy or nakaka-help tayo in terms of encouragement. Kaya natin mag-support kapag may nagfo-fall. Okay? Yun yung tatlong bagay. So, balikan natin. Ano yung una? Church is powerhouse. Number 2. You are more than just a attendee. Nice. Ayan, you are more than just a attendee. You are encourager. So, practice nyo nagbibigay ng encouragement kasi hindi nyo alam kung anong bagay or ano yung natutulong niya sa bawat isa. Lalo na kapag may narinig tayo. May mga hindi kasi appreciative sa ganyan, which is okay lang. Pero deep down, malaking bagay na nakakarinig tayo ng mga encouraging words. Lalo na kung hindi natin siya madalas makuha sa labas, at least sa church mapuno tayo ng encouragement. Kasi mahirap na ang outside world eh. So at least dito sa house mo, meron kang nakukuhang support system. Okay po? And number 3, ano po yung number 3? Isolation is enemy trap. So, try not to isolate yourselves. Okay lang yan. So, navigate your emotions. Kung may mga problem ka, na-encounter ka within your group or within yourself, yan. Try to open a conversation if kaya mo na or reach out to a partner na parang feeling mo safe ka. O yun nga, katulad din ng sample, confront kung meron kang dapat i-confront. Pero in a good way. So, hindi po tayo nagpapromote ng away sa loob, ha? So, yan. Okay po? Gusto ko siyang i-end dito sa quote na to. Sabi dito, stay connected not because the church is perfect, so but because Jesus is perfect. Yan. And He calls us to walk together until the day we see Him face to face. Which is yan din yung promise nung unang verse natin sa Hebrews. Ano sabi doon? Balikan natin. Ayan o. Sabi dito, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na't ngayon nakikita natin na malapit na ang araw ng Panginoon. So we are uniform in one stand when we are in church. O ano yung pinaglalaban natin as we go along the way? Siyempre is to, makasama natin ang ating Panginoon at gawin yung mga bagay na inuutos or kailangan natin gawin as we carry our cross every day. So, ayan nga. So, hindi man perfect. Again, ang church is yung bawat isa, no? So, hindi naman tayo perfect lahat. So, meron tayong lapses, may mga nag-short tayo minsan, pero it doesn't mean na you are a bad individual. So, that's why you need church. We need church. We need one another. We need one another to encourage us, to support us, and of course, to lead us when mahirap yung pinagdadaanan natin. So, yun. So, okay? Clear po? So, 3 things lang yun, ha? Masaya ba kayo? Yan. So, kaya na ba ng kapatid natin na magbigay ng encouragement words? Alam mo, maganda isulat. Pag next time gumawa kayo, lagay nyo Hi, you look beautiful today. Every time na bubuksan niya yun, hindi yun natatapos. Diba? So, ganun. O kaya, lagay kayo ng mga verse. Kung meron kayong mga Bible verse na magagandang nababasa, like yung mga Jeremiah 29:11, yung mga nag-i-start as walking through yung mga promises ni Lord sa Bible, maganda rin siyang nasusulat. Kasi in times of problem, or one time, okay, pa-cross, nakita mo siya somewhere pressed in your book, nabuksan mo yung ganong note, ang gaan niya sa feeling. Tapos you remember the people, you remember the specific person na nagsulat doon, try to reach them out. Or, halimbawa, kasama siya sa church, di ba? Magandang bagay na napapractice natin yun. Tsaka, maganda yung nagbibigay tayo ng encouragement, especially yung mga kasama natin sa kapatiran. So, yan. Piliin natin lagi yung bawat isa. Piliin natin ang church. Of course, piliin natin si Lord. At we want to end with this question na pwede natin i-digest with our group.
What is church for you? O ano ang simbahan para sa'yo? So yun lang po, patuloy tayong manalangin. Hallelujah, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa salita mo ngayong hapon, Lord God. Salamat sa panibagong pagbubulay-bulayan namin sa aming grupo, Lord God. Salamat sa bawat isa sa church, Panginoon, na binigay mo to give us encouragement to one another, Panginoon. Salamat kasi pinagbubuti mo ang bawat isa, tinuturuan mo kaming maging katulad mo, Panginoon, as we go through along sa pinaglalaban namin, Lord God. Lord, salamat kasi hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Salamat sa mga buhay ng bawat isa na nandito, Lord God. Turuan mo kami maging encouragement, Panginoon, maging lakas, Panginoon, maging support ng mga nanghihina, Panginoon, at ganun din sa amin, Panginoon. Turuan mo kami magbigay, Panginoon, at tulungan mo kaming intindihin ang bawat isa, Panginoon, katulad ng iyong sinasabi sa inyong salita, Lord God. Ingatan mo kami, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen.